Hindi makangiti si Tanya habang palayo sa resort. Dapat talaga ay hinabol niya kanina si Lyndon at hindi hinayaan ang anak niya rito. Nang lumutuloy siya na malamang umiyak si Gavin. "Sorry baby, hindi ka naiiwan ni mama sa lalaking yun," bulong niya sa anak. Tahimik lang ito tumilig sa balikat niya hanggang sa makauwi sila. Noong makarating sa bahay ay lalo lang siyang nainis sa sarili. Matapos makitang maganitong mga mata, hindi na lang siya papasok sa trabaho kung walang mag-aalaga kay Gavin. Mabuti na lang at sa mga sumunod na araw ay si Aling Pasing na mismong kumukuha kay Gavin para alagaan ito kapag oras na ng trabaho niya. Sinisigurado niya rin na hindi makakasalubong sa resort si Lyndon. Siya na mismong iiwas para hindi na magkaaberya pa. Ilang araw ng ganoon, kapag natatanaw niyang malapit lang ang lalaki, liliko siya ng daan kahit pa iba dapat ang daanan niya. Pinagdarasal niya na nga sana ay umalis na ang mga ito't bumalik na sa kung saang lupalop man ito nanggaling. "Miss, have you seen Ace? I mean, Lyndon Ocampo." Paglingon niya ay kaharap niya ang tingin niya ay kaibigan na lalaki. Ito rin ang nakasabay niya noon sa elevator at nakikita niyang madalas nakasama ni Lyndon. Kung hindi siya nagkakamali ay Julio ang pangalan nito. Hindi po sir. Baka nandyan lang po sa tabi-tabi." Magalang ng sagot. Nangunot ang noon nito. "Really? Ang sabi niya hahanapin ka niya." Nakangising bigkas nito. Namilog bigla ang mga mata niya sa narinig. At bakit naman siya hahanapin? "Never mind. Secret pala yun. Thanks by the way." Paalam nito bago siya tinalikuran. Nakatayo pa nga siya doon sa loob ng lobby ng resort ng ilang segundo. Parang ayaw na niya magtrabaho dahil sa narinig. At bakit naman kasi siya hanapin ng lalaking yon? Iniiwasan na nga niyang mag-ayos ng kwarto nito. Lagi niyang pinapasa sa iba kapag siyang na-assign sa kwarto nito. Nagdalawang isip pa siya kung tutuloy sa quarters nila o hindi, pero ayaw naman niyang mag-absent. Gusto niya mag-ipon. Gusto niya makapunta rin sa Maynila para makausap ang pamilya niya. Total ay ayaw siyang isama ni Ruel papunta doon. Siya na mismong gagawa ng paraan. Laman yun sa isip niya at nagtungo siya sa elevator. Saktong pagbukas niya ay para din siyang tinuklaw ng ahas matapos makita ang seryosong mukha ni Lyndon sa loob. Nandun ito't nakasandal sa salamin ng elevator. Ang masama pa ito lang mag-isang laman at kung papasok siya ay silang dalawa. "What are you waiting for? Pumasok ka na." Medyo may inis nitong bigkas. Napalunok siya at halos marinig ang kabog ng dibdib niya. Imbis na pumasok ay mabilis siyang tumakbo paalis. Hindi naman niya narinig na sumunod ito o tinawag nitong pangalan niya. Ang alam niya lang ay ayaw niya itong makaharap o makasama. May iba siyang nararamdaman sa lalaki at hindi yun maganda. Alam niyang nasa panganib siya kapag malapit ito sa kanya. "Nangyari sa'yo?" Tanong sa kanya ni Miss Nelly. Hinihingal pa nga siya dahil sa pagtakbo. "May iniiwasan lang po," aniya bago binuksan ang locker niya. "Pagkatapos mo magpahinga saglit, diretso ka na sa room 302. Nagpapalinis ng kwarto sa Sir Lyndon. Ikaw na lang doon, total. Mukhang close kayo't inaalagaan pang anak mo noong isang araw." Tuloy-tuloy na bigkas ni Miss Nelly. Para na namang hinigit ang hininga niya dahil sa narinig. Iniiwasan niya ang tao pero mukhang wala siyang kawala. "Room 302 po? Kay Sir Lyndon po?" Tumikwas sandali ang kilay ng manager niya. "Oo, yun naman lagi inaayusan mo ng kwarto. Hintayin mo na muna siyang lumabas bago mo linisin ang kwarto niya." Paalala pa nito bago nagsimulang humakbang paalis. "Pero ma'am, hindi po ba pwedeng sa iba na lang ako? O kaya iba na lang maglinis ng kwarto niya?" Habol niya rito. Tumigil ito kahit napatigil din siya. "Tanya, kapag trabaho mo lang. Hindi ka pwedeng mamili dito. Ngayon kung may gagawin siyang masama sa'yo o may mangyaring masama sa'yo, sa loob ng kwarto na yon, sabihin mo sa akin. Kahit mayaman yan, hindi yan palalagpasin ni Sir Alaric." Pagpapakalma nito sa kanya, bumagsak lang ang balikat niya at hindi nakasagot. Wala rin siyang nagawa nung umalis na si Miss Nelly. Pero hindi siya kumilos para puntahan ang kwarto ni Lyndon. Hindi siya papasok ulit doon. Ayaw niya at baka ikulong pa siya at pagsamantalahan ng lalaking yon. Alam niyang posibleng mawala na siya ng trabaho dahil hindi niya talaga sinunod ang utos sa kanya. Hinayaan niyang lumipas ng isang oras bago kumuha ng bagong trabaho. Bahala na kahit reklamo pa siya ng lalaki. Sasabihin niya na lang na may pagkamanyak ito at pinoprotektahan niya lang ang sarili niya. Halos hating gabi na noong matapos siyang magpalit ng kobre kama sa isang kwarto. Pagbaba niya sa kwarto nila ay nandoon ulit si Miss Nelly at mukhang hindi magandang timpla.
Hindi mo nilinis ang kwarto ni Sir Lindon? Seryosong tanong nito at alam niyang malamang ay galit din ito. Napayuko siya bigla. Tila nawala rin ang paliwanag na binuo niya kanina sa isipan niya. Baka kasi hindi rin maniwalang manager niya kung sasabihin niyang baka pagsamantalahan siya ni Lindon. Hindi po ako komportable sa kwarto niya. Sapat bang rason yon para hindi mo gawin ang trabaho mo, Tanya? Nakagat niyang ibabang labi dahil sa sigaw nito. Nanahimik siya dahil siya naman talaga ang mali. Warning ulit ito, isa pa talagang masisiba ka na. Medyo inis na dagdag pa nito. I'm sorry po, hindi na po mauulit. Pagpapakumbaba niya. Dapat lang, mabuting at mabait si Sir Lindon. Bibigyan ka pa niya ng pagkakataon. Kalmadong bigkas nito na nagpaangat sa kanyang ulo. Po, tumikwas ang kilay nito ngunit bubuntong hininga din. Nandun siya sa pinakamataas na swimming pool. Nakalimutan niya raw magdala ng damit at tuwalya. Ikaw ang inuutosan niyang kumuha sa kwarto niya. Tapos, dalhin mo sa swimming pool sa itaas. Heto yung card niya para mabuksan mo yung kwarto niya. Ingatan mo ha at please lang, gawin mo. Hindi naman nangangagat yung tao. Litanya nito bago ilapag sa palad niya ang card at iwanan siyang natutulala doon. Tama bang intindi niya na siya mismong gusto ni Lindon na kumuha ng damit at tuwalya? At anong hindi nangangagat? Muntik na nga siya nitong malapa noong isang gabi. Tapos ngayon wala na naman siyang takas. Abot-abot na naman ang kaba ni Tanya. Hindi siya dumiretso sa kwarto ni Lindon. Mas pinili niyang puntahan ito sa itaas kung nasa na swimming pool. Ilang beses niya pang pinisil ang mga kamay niya upang mawalang kaba niya. Gusto niya kasing pagsabihan itong tigilan siya. Alam niya sinasadya nitong mga utos sa kanya. Ang hindi niya alam ay kung bakit. Paglabas sa elevator at pagbukas sa pinto kung nasa na swimming pool ay talagang niyakap siya ng malamig na hangin. Patay ang lahat ng ilaw at wala siyang marinig na tunog ng tubig o senyales na may lumalangay doon. Sir Lindon, mahinang pagtawag niya. Kinakabahan pa siyang humakbang at pinahanap ang switch ng ilaw. Sinarado niyang pinto ngunit hindi nilak. Nang hahaba ang leg niyang nakatanaw sa malaking square na swimming pool. Tahimik ang tubig at maging ang paligid. Sir Lindon! May kalakasan na niyang sigaw. Kinabahan siya dahil baka nagtatago lang ito at bigla na lang siyang itulak sa tubig. Pero halos tumalo ng puso niya paalis sa kanyang dibdib. Matapos nitong biglang lumitaw sa tubig. Sus Mariosep! Sigaw niya sa madalas na sinisigaw ni Aling Pasing dati. Muntik pa siyang mapipo sa tile floor. Ang kamay niya hawak-hawak ang dibdib niyang kumakabog sa gulat. Did you bring my clothes and towel? Malamig na tanong na lalaki sa kanya. Doon na natutok ang tingin nito. Nasa kabilang dako ito na swimming pool. Seryosong tingin sa kanya na lalong kinakaba niya. Idagdag pa ang tubig na tumutulo sa buhok nitong bagsak na dahil basa. Dahil maliwanag na ay literal na kitang-kita niya mga masas dito sa braso at sa dibdib niya. Kahit sa tubig ay naaaninag niya rin ang mga pandesal nito sa tiyan at maging ang suot nitong itim na boxer. Wala sa loob na napanunok siya at napadikit ang mga hita. Parang gusto na lang niyang tumakbo paalis. May pakaramdam siyang hindi susunod sa kanya ang katawan niya. I'm asking you, nasan ang mga damit ko at tuwalya? Muling tanong nito. Hinanap niya ang sariling boses at mahigpit na hinawakan ng card nitong nasa palad pa niya. Tingin ko po ay mali po na akong kumuha ng mga damit niyo. Napatigil siya nang umisi ito bigla. What's wrong with that? Ikaw rin naman siguro nag-aayos ng damit ng asawa mo, hindi ba? Hamon na tanong nito. Doon siya mas natameme. Minsan hindi niya pinag-ayos ng damit si Ruel. Kahit nga mga damit nito hindi niya pa nalalabhan. Nilalabhan na kasi nito bago pa niya magawa. I know what you are doing lately, Tanya. Bakit mo ako iniiwasan? May iritang tanong na sa kanya ni Lindon. Nakagat niya ang labi. Alam niya sagot ngunit hindi niya maibigkas. Don't bite your lip. Ako ang kakagat niyan mamaya. Mabigat nitong singhal na kinalaki ng mga mata niya. Naiskandalo yata ang tenga niya sa sinabi nito at maging ang puso niya. Lalo nagrigo doon ang dibdib niya at pati yata paghinga niya tatakasan siya. Sir, may asawa na po akong tao. Iniiwasan ko po talaga kayo. Tigilan niyo na po ako. May kabang bigkas niya. Kita niya sumandal ito sa gilid ng pool at pinatong ang mga siko doon mula sa likod. Kita na niya ang buhok nito sa kilikili, na lalo lang dumagdag sa pagkaastig nito. Kiniling itong ulo at pakaramdam niya, hinuhubaran na siya nito sa isip nito. Really? May asawa ka nga pero bakit mukha kang hindi masaya? Pangiintriga nito. Muli siyang natigilan sa tanong nito. Kita ba talaga si Latcha na itsura niya na hindi siya masaya kay Ruel? Mabait ang asawa niya pero pakaramdam niya hindi dapat ito ang kasama niya. Masaya po ako.
Pagsisinungaling niya na siya mismo hindi pinaniniwalaan. What about I kiss you now? Kapag sumagot ka sa halik ko, hindi ka masaya. Pero kapag hindi ka sumagot, masaya ka. Seryosong paghahamon nito. Tinaliman niya ang tingin, mukhang inuutakan siya nito para lang makapagnakaw ng halik sa kanya. Hindi siya papayag na maulit pa na halikan siya nito. Wala pa sa isip niya ang mga liwa. Imbis na awayin ito'y tumikim siya at pilit pinakalmang inis niya. Kukunin ko na po yung mga damit at tuwalya niyo. Ipapahatid ko na lang dito. Ikaw ang maghahatid dito. May gagawin pa tayo. Pinagdiinan nito kahit napapikit siya. Huminga siya ng malalim at hindi na lang sumagot. Wala naman siyang magagawa kung hindi gawin iyon. Nagmatcha na lang siya paalis sa itaas at sumakay muli ng elevator. Pagdating naman sa kwarto nito, naiinis siyang naghahanap ng damit na pwede nitong isuot. Kinalkal niyang maleta nito at hindi inayos pabalik ang mga damit na ginulo niya. Namula pang pisngi niya nung kumuha ng isa sa mga mamahaling brief nito. Tinakbo niya rin ang banyo para sa tuwalya nito. Saktong palabas na sana siya nung marinig niya ang pagtunog ng cellphone. Napatigil siya at napalingon sa bedside table. Nandoon ang cellphone ni Lyndon at nagri-ring. Kusang humakbang ang mga paa niya pabalik sa mesa na yun at pasimpleng sinilip at tumatawag. Hindi niya alam ngunit nakaramdam siya ng selo sa isipin na may girlfriend na lalaki imbis na dapat ay wala siyang pakialam dahil may asawa naman siya. Kinunot niya ang noo habang binabasa ang caller. Matapos matantong Lolo Alfredo nakalagay na pangalan ay tila may sariling buhay na rin ang mga kamay niya at kinuha ang cellphone at sinagot. Lyndon, gusto ko raw kausapin ni Siren. She wants to apologize for being a brat. Ano ng matanda sa kabilang linya. Nagtagal sa utak niya ang pangalang Siren. Iniisip niya kung saan niya yun narinig. Pamilyar sa kanyang pangalan at alam niyang nabigkas na niya yon. Bago pa man siya nakapagsalita sa matanda, para sana ipaalam na naliligo si Lyndon ay napalitan na ng boses batang nasa kabilang linya. Daddy, I'm so sorry for being a brat. I just miss mommy so much. Please come home. Mangiyak-ngiyak pa na pakiusap ng bata. Nalaki ang mga mata niya, pati ang boses ng bata ay humagod sa puso niya at tila nagbigay na saya kahit pa hindi naman niya ito kilala. Inisip pa lang niya na mamimiss na niya si Anton na sinama ni Ruel. Daddy, are you there? Tanong pa muli ng bata. Doon siya natauhan. Napagtanto niyang may anak na si Lyndon at nimimiss na raw ang mommy nito. Nang hinayang siya bigla na may asawa at anak na pala ito. Pero nainis din siya dahil hindi ito loyal. Nilalandi pa siya gayong may pamilya naman din pala to. Daddy! Hello? Naliligo pa kasi ang daddy mo. Gusto mo bang ibigay ko sa kanya cellphone? Maingat niyang tanong ni kinatigil nito. Who are you? And why are you holding my daddy's phone? Galit na sigaw nito bigla na talagang kinagulat niya. Shit! Layuan mong daddy ko. May mommy kami. Buhay pa si mommy. Pagwawala nito na talagang kinalamig niya. Narinig niya pang matanda sa kabilang linyang pinipigilan ng bata sa pagwawala. Ngunit nabitawan na niya ang cellphone sa kama sa sobrang takot at panginginig ng kamay niya. Sana ikaw na lang namatay at hindi ang mommy ko. Layuan mo si daddy. Dinig pa rin yung pagwawala ng bata mula sa kabilang linya. Nang hina si Tanya sa mga narinig, napaupo siya sa sahig kahit pa namatay ng tawag. Maling-mali na sinagot niya ang tawag at ang magsalita. Malamang na magagalit ang bata at malamang na iniisip nitong kabit siya ng daddy nito. Paano kung malaman ni Lyndon na sinagot niya ang tawag? Tsak na ipapasibak na talaga siya sa trabaho. Nangilid ang mga luha niya. Nagsusorry pa man din ang anak nito. Sigurado masama na ang loob noon at baka magalit pa na sobra kay Lyndon. Kinagat niyang ibabang labi at mariing pumikit dahil sa mga naisip. Sumakit nga yata ang ulo niya dahil sa nangyari. Nangihinang mga kalamnan niya pero napamulit siya matapos maalalang nabanggit ng batang patay ng mommy nito. Napakurap siya habang ramdam ang pananakit sa puso niya. Pakaramdam niya ay pinupunit yun sa sakit. Halos maghabol pa siya ng hininga. Nung tingin niya ay mawawalan nga siya ng hininga ay hinagilap niya mga damit at tuwalya bago tumakbo sa pinto. Pagkalabas niya at pagkasara sa kwarto ay doon na siya nakahinga ng maluwag. Kalma, Tanya. Bulong niya sa sarili. Malinis naman ang konsensya niya pero hindi niya pa rin maiwasang masaktan matapos maalalang hiniling ng bata na sanay siya na lang ang namatay imbis ng mommy nito. Alam niyang nasabi lang yun ng bata sa sobrang galit dahil nakarinig ng boses ng babae. Sana lang hindi yan magsumbong na malabong mangyari dahil narinig din ng matanda. Binabagabag siya na sobrang na halos hindi niya namalayang nakakit na siya pabalik sa swimming pool. Tumigil siya sa harap ng pinto at ilang beses na huminga ng malalim.
Kinakabahan siya dahil baka masabi niya na pinakialaman niya ang cellphone nito. Pagkabigay talaga niya sa mga damit nito ay aalis na siya. Natatakot siyang baka masabi niyang nakausap niya anak nito. Tumikim siya at tinenda ang kunot ng itsura bago binuksan ng pinto. Kung kanina ay tahimik ang dinatnan niya, ngayon naman ay maingay ang tubig. Kita niyang pabalik-balik na lumalangoy ito sa swimming pool. Pero nung maramdaman ng presensya niya, tumigil ito at lumapit sa gilid na malapit sa kanya. Napaiwas siya ng tingin nung magkasalubong ang mga tingin nila. Nandun ito sa gilid at naghihintay sa kanya. Kita niya hanggang dibdib nito, ang braso pa nito'y nakalapat sa gilid ng pool. What took you so long? Salubong ang mga kilay na tanong nito. Muli siyang napalunok habang humakbang palapit. Hindi siya makatingin ng diretso. Gusto na nga lang niya itapon palapit dito ang mga damit tapos tatakbuhan na. Ang kaso hindi niya magawa sa sobrang kaba. Saan ko po bibitawan to mga damit at tuwalya? Likong tanong niya. Kita niya naglapat ang mga labi nito. Marahil ay naiinis sa hindi niya pagsagot sa tanong nito. Put them here. Malamig na sagot nito. Sinundan niya ng tingin ng kamay nito at nakaturo yun malapit lang sa pwesto nito. Gusto niyang magmura, wala siyang kawala. Hindi siya kaagad makakatakbo. Bumagal ang paghakbang niya. Nagwawala na sa kabang puso niya. May pakaramdam siyang may masamang mangyayari sa kanya na kinanginginig ng mga kamay niya. Are you scared? Ngumisi ito ng maliit bago titig na titig sa kanya. Kinunot niya lalong noo. Pinaalala niya sa sarili na may pamilya rin ito at may pamilya rin siya. Kailangan niya itong pigilan sa balak nito. Hindi, may trabaho pa po kasi akong kailangan gawin. Bibitawan ko na lang po ito. Tapos ay aalis na ako. Napapikit siya sa pagkautal. Halatang nagsisinungaling siya at malamang na natutuwang lalaki na makitang kinakabahan siya. Walk faster. Utos pa nito sa kanya. Nahuli nitong mga mata niya. Kita niyang hindi ito nagbibiro sa utos nito, tila paparusahan siya kung hindi niya bibilisan. Namawis ang kamay niya at tingilang hakbang na lang ang tinuro nito. Mabilis pa sa alas 4 niyang binitawan ang mga dala doon at tinalikuran. Akmang tatakbo na siya paalis, ngunit natigilan siya sa malaking kamay nitong humawak sa binti niya. Sunod na lang niya na malaya na nahila na siya nito pabagsak sa tubig. Lyndon! Wala sa sariling sigaw niya bago pa man siya lamunin ng tubig. Literal na lumubog ang buong katawan niya. Hindi niya alam kung lalangoy pa siya o ano. Nandidilim ang paningin niya dahil may umiikot na eksena sa isipan niya. Naalala niyang nasa bangka siya at unti-unti ring nahuhulog sa dagat mula doon. At kahit nasa ilalim pa siya ng swimming pool ay napamulat siya ng mga mata dahil sa naalala. Posibleng kaya yun ang nangyaring aksidente sa kanya. Ngunit nawala doon ang isip niya at halos magulat sa mga brasong pumulupot sa bewang niya. Naramdaman niyang malapad na dibdib ni Lyndon na dumikit sa katawan niya. Sunod ay ang pag-ahon nila mula sa tubig. Naghahabol pa siya ng hininga at napakapit pa sa barasan nitong nakagabay sa bewang niya. Why does it sound so familiar when you call my name? Paus nitong bulong sa tenga niya. Hindi siya makasagot dahil naghahabol pa rin siya ng hininga. Shit, it sounds so good to my ear. Napatingala siya dito nang wala sa oras at talagang kinabahan siya sa pagnanasang nakikita sa mga mata nito. Tila hindi ito papipigil kahit magwala pa siya. Sa sobrang abala niya kakatitig sa mga mata nitong nagbabaga, ay hindi niya namalayang naiupo na siya nito sa gilid ng pool. At walang habas na hinila paalis ang suot niyang malambot na pants na terno ng uniform niya. Lyndon! Gulat niyang sigaw. Natigilan ito ngunit pagkaraan ay ngumisi rin bago siniksik ang katawan sa pagitan ng mga hita niya. Kahit pa nasa tubig pa rin to. Nahiya siya bigla, lalo na't kitang-kita nitong underwear niya. San tawag pa sa pangalan ko, iisipin kong nagpapaubaya ka. Paghahamon nito, naningkit ang mga mata niya dahil hindi yun ang gusto niya. Gusto niya nga itong pigilan, ngunit kusa ring natameme matapos maramdaman. Ang mainit itong palad na marahang humaplos sa hita niya. Nahigit niyang hiningat na isandal ang mga palad sa tile floor sa likod niya. Bumigat ng bahagya ang paghinga niya habang sumeryoso naman ang itsura ni Lyndon na tila seryoso talagang bigyan siya ng mainit na sandali. Are you sure you are Tanya? Makahulog ang tanong nito. Hindi siya makasagot. Wala siyang alaala kaya hindi niya mapanindigan na Tanya nga ang pangalan niya. Isa pa, hindi nakapokus ang utak niya sa tanong nito kung hindi sa ginagawa nitong masahe sa hita niya. Muntik pang mamilipit ang mga daliri niya sa paa nang maramdaman ng dalawang daliri nitong naglakbay sa pinakagitna ng mga hita niya. I know you want me to as much as I want you. Sensual nitong bigkas na hindi niya pinansin.
Napamulat siya ng mga mata at nagigilty bigla, lalo na't naalala rin si Ruel. Pareho silang may pamilya at kasalanan ng ginagawa nila ngayon, kahit papatay ng asawa nito. At kahit ramdam pa rin niya ang init at antisipasyon sa gagawin nito, ay inisip niya ang tama. Kahit mahirap gawin ay mas pipiliin niyang tama kahit pa gusto na niyang sumigaw sa sarap na ginagawa nito. Ruel, may hina niyang bigkas, sapat lang upang marinig nito. Ramdam niya tumigil ang mga daliri nito at alam niyang nagtagumpay siya. Kahit tira pa siyang huminga ay pinilit niya silipin ang reaksyon nito. Hindi nga lang niya napaghandaan ang galit ng mga mata nito, na handa siyang parusahan lalo.